Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, lahat naman tayo gusto nating makatanggap, makakita ng mabuting grasya o pagpapala sa ating buhay araw-araw. Pero hanggat hindi mabuti ang iyong isip at puso, wala ka ding makikitang mabuti o mararanasan sa iyong buhay. Kapag masama ang iyong isip at puso, kahit na magpaulan ng Diyos ng mga milagro sa buhay mo, ang makikita mo pa rin at mararanasan ay sumpa. Kaya naman hilingin natin sa banal na misang ito na hubugin ng Panginoon ang ating isip at puso na ayon sa kanyang kalooban, na ayon sa kanyang kagustuhan. Para kahit nasa gitna ng ating mga problema at pagsubok, makaranas tayo ng tuwa, na sigla at ng kapayapaan. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino man sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyo pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatan ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasan niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayo. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos ay papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako ay buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga panghuloy, huwag kang manghahawa. Kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamamatay, balik sa alabok. Ang anumang balangkas niya ay natatapos
Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasa ang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pangpang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagalait ang kanilang ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talimhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Kung meron pong isang aral na pwedeng makatulong sa inyo ngayon para maging mas magaan ang iyong buhay, ito po, tandaan nyo, hindi magiging magaan ang iyong paglalakbay kung nagdadala ka ng negatibong pag-iisip. Remember that, my dear friends. Negative thinking has never made any journey easy. Kaya maaaring binigyan ka ng Diyos ng cactus. Pero hindi naman sinabi ng Diyos sa iyo, upuan mo yung cactus. Maaaring binigyan ka ng buhay na puno ng tinik. Pero nasa iyo pa rin kung yayakapin mo yan ng matalik. Hindi po ba? Hindi naman natin mapipigilan ang ulan at ang bagyo. Pero maaari kang humanap ng payong, humanap ng masisilungan mo kapag bumubuhos na ang ulan. Kapag binato ka ng putik, huwag ka naman magpagulong-gulong sa dumi. Maaring maasim ang buhay mo ngayon. Pero nasa iyo din naman, pwede ka namang gumawa ng lemonada. Hindi po ba? At kung may pasan kang mabigat, wag mo nang dagdagan yung mga bato na dinadala mo na hindi naman pinapadala ng Diyos. Marami po sa mga paghihirap natin ngayon ay hindi naman talaga galing sa problema. Marami sa ating mga bigat, hirap ay nanggagaling sa paulit-ulit nating pag-iisip tungkol sa problema. Amen? Kaya tandaan niyo po, kapag paulit-ulit mong iniisip yung iyong galit,
yan ang nakakasugat sa iyong loob. Di po ba? Kapag paulit-ulit mong iniisip yung iyong takot, yan ay nagiging pagkabalisa. Kapag paulit-ulit mong iniisip yung iyong hinggit, napupuno ng lason ang puso mo. Mga kapatid, wala naman po tayong obligasyon na tanggapin na lang lahat ng masasamang nangyayari sa ating buhay. Kung kaya mong baguhin ang iyong sitwasyon, baguhin mo. Pero kung hindi mo kayang baguhin ngayon ang iyong sitwasyon, baguhin mo ang pag-iisip mo. Baguhin mo ang pananaw mo. Amen? Dahil kapag nagbago ang isip mo, magbabago ang iyong pananaw. Kapag nagbago ang iyong pananaw, magbabago ang iyong nararamdaman. At kapag nagbago ang iyong nararamdaman, magbabago yung direksyon ng buhay mo. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi ka bato. Hindi ka nakapirme lang. Hindi ka rin naman puno. Hindi ka nakatanim sa isang lugar lang. May paa ka, lumakad ka. May isip ka, magpasya ka. May puso ka, magmahal ka. May kaluluwa ka, maging mabuti ka. At higit po sa lahat, may biyaya na tinatanggap ka palagi sa Diyos araw-araw para magsimula muli. At ito po ang gustong ituro din sa atin ng Panginoong Hesukristo sa ating ebanghelyo sa mga talimhaga na kanyang kinwento. Sabi po ni Jesus, ang kaharian daw ng Diyos ay parang isang malaking lambat na itinapon at nakahuli ng mga iba't ibang klaseng isda. Pagkatapos po, pinaghiwa-hiwalay nila yung mga mabubuti sa mga hindi mabubuti. Doon sa mga makakain na isda, doon sa mga isda na walang kwenta. Napansin niyo po ba? Hindi naman po lahat ng nahuli ay tinago. Meron pong mga kailangan bitawan. Meron mga kailangan itapon, iwasan. Mga kapatid, ganito rin po pagdating sa buhay nating tayong mga Kristiyano. Hindi sapat na marami kang natatanggap. Kailangan maging marunong ka sa pagpili sa mga dumarating sa iyong buhay. Hindi naman lahat ng naiisip mo, dapat paniwalaan mo. Hindi naman lahat ng nararamdaman mo, dapat sundin mo. Hindi naman lahat ng iyong alaala ay dapat dalhin mo habang buhay. Merong mga alaala na kailangan mo nang itapon. Merong mga galit na kailangan mo nang pakawalan. Meron din mga insecurities na kailangan mong alisin sa iyong puso. At meron din tayong mga guilt na pinatawad na ng Diyos na dapat mo na ring patawarin sa iyong sarili. Minsan, ang hinihiling natin sa Diyos, sinasabi natin sa Kanya, Lord, alisin mo naman ang problema ko. Pero ang hinihiling ng Diyos sa atin ay, alisin mo muna yung negatibo mong pag-iisip para hindi lalong maging mabigat, lalong dumami ang iyong problema. Hindi po ang problema ang sumisira sa maraming tao. Tandaan niyo po yan. Ang sumisira sa atin madalas ay yung paghawak natin sa ating mga problema. Kaya nga po sa dulo ng Ebanghelyo, tinanong ni Jesus sa mga alagad, nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Sumagot po sila, opo. Bakit? Dahil hindi po sapat na marinig lang natin ang salita ng Diyos. Kailangan mong maunawaan ang salita ng Diyos para ito ay maging epektibo. Dahil paliwanag din po ng ating Panginoon, ang salita na hindi nauunawaan, yan ang kinukuha, yan ang ninanakaw ng masama. Makakapagbago lang ang salita ng Diyos sa iyo kung naiintindihan mo ito. Alam niyo po, isang nakakalungkot na balita, sabi po ng mga teacher, merong pong mga grade 6 hanggang ngayon, hindi daw po marunong magbasa. Nakakalungkot po yan. Isipin niyo po ha, grade 6, hindi pa rin marunong magbasa. Pero ang mas nakakalungkot ito, merong pong mga high school, grade 10, marunong magbasa, pero hindi marunong
umunawa. Napakahina ng komprehensyon. At hindi po ba minsan, yan yung nagiging problema natin. Punta lang kayo sa internet, mahina komprehensyon ng mga ibang tao, kaya makabasa lang po sila ng isang quote kung ano-ano na yung kanilang interpretasyon. Hindi po ba ang makakapagbago sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay, yung tamang pag-uunawa? Amen? Nung pong nakarang araw lang, may natanggap po ako 2 mensahe. Yung una po, galing sa isang tao na sobrang sama ng loob. Galit na galit po siya dahil nabasa po niya yung controversial na homily ko about sa depression. Ang sabi po nitong taong ito, "Father, hindi ko naman pinili na magkaroon ng depression." At pagkatapos po, nagsulat po siya ng napakaraming insulto tungkol sa akin. Pero sa halip po na makipagtalo ako dito sa tao, humingi na lang po ako ng paumanhin para matapos na po yung issue. Kasi kung makikipag-away ka, lalo lang humahaba yung pinag-uusapan. Hindi po ba? Kung kaya mong tuldukan yung away, tuldukan mo na. Kasi sayang po ang oras. Kapag nakikipag-away ka, kumukonti yung oras mo sa paggawa mo ng mabuti. Hindi po ba? Pero meron pa po kong isang message na tatanggap. Ito po ay isang lalaki na sumulat din sa akin. Sabi po niya, "Father, na-depressed din po ako dati. Pero sa halip na manatili po ako dun sa sakit, sa hirap, pinag-aralan ko po yung aking nararamdaman. Nag-aral po ako, nag-enroll po ako ng psychology. Natapos na po ako. At ngayon po, Father, sumusulat po ako ng isang libro tungkol sa depression. Ginagamit ko po yung ating pananampalataya bilang mga Katoliko para maunawaan po ang depression. Kapag na-publish ko na po, pag natapos ko na po ang libro, Father, gusto ko po kayong bigyan ng libro. Sana po mabasa nyo. Sana po makatulong sa preaching nyo para din po sa mga tao na dumaranas ng depression." Alam niyo po, tuwang-tuwa po ako dun sa nabasa ko at nagpapasalamat po ako sa kanya. Ngayon po, pag-isipan nyo ito. Parehas po itong 2 taong ito dumadaan sa depression, sa lungkot. Di po ba? Parehas po silang nasasaktan. Parehas silang nabibigatan. Parehas po silang nahihirapan. Pero magkaiba yung tugon nila. Hindi po ba? Yung isa, pinili niyang magtanim ng sakit ng loob. Yung isa, pinili niyang maglabas ng galit. Pero yung isa, pinili naman niya maghanap ng pag-unawa. Yung isa, pinili manakit. Pero yung isa, pinili niya na magpagaling. Ano po ang kaibahan nilang dalawa? Hindi po yung sakit Hindi po yung problema. Kung hindi, yung pinili nilang gawin pagkatapos silang masaktan. Mga kapatid, hindi naman po natin mapipili yung mga karanasan, mga bagay na darating o mangyayari sa ating buhay. Pero sa tulong ng biyaya ng Diyos, mapipili natin yung tama nating pagtugon sa mga bagay na hindi natin inaasahan sa ating buhay. At ito po ang diwa ng mabuting balita natin ngayon. Ang lambat na humuli ng iba't ibang uring isda. Pero pagkatapos, pinaghiwalay daw yung mabuti dun sa hindi mabuti. Araw-araw, may pumapasok po na negatibo sa ating pag-iisip. Araw-araw, meron tayong nararamdaman na sakit, kabiguan, mga masasakit na salita, panlalait, galing sa ibang tao, mga pagsubok. Pero, hindi naman lahat na pumapasok sa puso mo ay dapat manatili doon. Hindi po ba? Para mapili mo yung mabuti at tama, dapat maging mabuti at tama ang puso mo. Amen? At para maging mabuti at tama ang ating puso, ito po dapat ay hubugin ng Diyos. At yan naman po ang napakagandang paalaala ng unang pagbasa. Ang sabi ng Diyos, that we are the clay and God is the pot maker. Sa totoo lang po, mahirap gumawa ng palayok. Kung wala kang kaalaman, hindi magiging pantay yung iyong palayok. Hindi po ba? Kung wala kang kaalaman, pag gumawa ka ng palayok,
niluto mo ito, pwede pong mabasag. Hindi kaya ito po ang dahilan bakit marami sa atin gulong-gulo sa buhay ngayon? Kasi mag-isa mo lang hinahawakan yung iyong buhay. Kasi hindi mo pinapahawak yung iyong buhay sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. You deserve better. You deserve the best. Amen? So, do not settle for less. And the best decision that you can choose today is to follow the heart of God. Dahil kapag sinundan mo ang puso ng Diyos, pipiliin mo palagi yung pinakamabuti, yung pinakamaganda. Kaya ngayong pong araw, mangako po tayo sa Diyos na kung hindi rin makakabuti sa atin, sana pakawalan na natin. Kung hindi tayo ginagawang mas masaya niyang ating natagpuan, kapatid, bitawan mo na. Kung meron kang negatibong pag-iisip, ilapit mong yung sarili sa Diyos, ipapalit mo sa Diyos ang iyong isip. Dahil ang tunay na kalayaan ay nagsisimula po kapag natuto na tayo na salain natin mula sa ating mga puso ang masama. Ang tunay na kalayaan ay nag-uumpisa kapag pinipili natin yung mga bagay na nakakapagpalapit sa atin sa Diyos. Magdasal po tayo na sana ngayong araw at sa mga susunod na araw, bigyan tayo ng Diyos ng isang matalinong puso para iwanan na natin yung mga nakakabigat sa atin, para iwanan na natin yung mga nakakapagpahirap sa atin. May palaging biyaya na binibigay ang Diyos sa atin araw-araw. Kapatid, yan ang piliin mo. Yan ang hawakan mo. At hayaan mo na yan ang humubog sa iyong buhay para ikaw ay maging mas masaya, malusog, at mas pinagpala ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tumayo po tayo. Halay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Tumugon tayo na may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus magpayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo ring nagmula. At ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginanap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay mataguyod sa tanan at mapagbanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay mapasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin naman iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa pinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po para mas gumaan ang iyong buhay na hindi nakakagaan sa iyong paglalakbay kapag ikaw ay nagdadala ng negatibong pag-iisip. No journey has ever become easy because somebody has a negative thinking. Baguhin mo iyong pag-iisip, magbabagong iyong pananaw. Pag nagbagong iyong pananaw, magbabagong iyong nararamdaman. Kapag nagbagong iyong nararamdaman, magbabago ang direksyon ng iyong buhay. At para magbagong isip natin, ito'y maging mabuti at tama, hayaan mo na yan ay hubugin, hawakan ng Diyos araw-araw. Allow God to take hold of your mind and of your heart. Dahil pag wala ang Diyos sa iyong isip at puso, palagi mo na lang mapipili yung mali. Amen? You deserve better. And you can still choose the best if you allow God to guide you always. Tandaan niyo po yan. Hindi naman lahat ng mga dumarating sa ating buhay kailangan nating tanggapin. Let us choose to be good in a world that is full of evil. Let us choose to be kind when other people are rude to us. Let us choose to be humble when other people are full of pride. Let us choose to forgive when there is anger and strife. Dahil, mga kapatid, base sa iyong pinipili, diyan nahuhubog, nagbabago ang iyong buhay. You are the product of your choices. If you want a good life, then choose the good always. Kaya natin sa tulong, sa turo ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.